Kilalanin niyo na lang ako kabanong sa pangalang Homer. Isa akong miyembro ng volunteer group noong binata pa lamang ako. Isinali ako noon ng tiyuhin ko na namatay din kalaunan. Bilang pagpapatuloy sa mga nasimulan ng tiyuhin ko, ay hindi ako umalis sa grupo. Hanggang isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. Isa ang probinsya ng Siquijor sa naging apektado ng bagyo. Agad kaming binuo ng senior namin para magatid ng mga pangangailangan ng mga nasalanta. Maswerteng napasama ako kasi baguhan pa lang ako that time. Pakibilisan naman niyang pagsakay sa truck, ano ba? Nakikita niyo ng malakas ang ulan, babagal-bagal pa kayo. Naiinis na si Mang Andoy nung oras na yon. Dahil yung mga kapwa ko lalaki na baguhan din, mga malalamya. Sa halip na tagasalansan ako ng mga relief goods sa truck, tumulong na ako sa pagbubuhat ng mga kilo-kilong plastic. Mula sa warehouse ay tulong-tulong namin na isinakay ang mga yon. Makalipas lang ang ilang sandali ay napuno na rin ang unang truck. Lumarga na agad kami kasama ng mga nasa team namin. Ako, si Mang Andoy na senior namin, si Sheena, si Baldon, Romeo at ang ilan pang baguhan na kagaya ko. Medyo may kalakasan ng ulan nang umalis kami. Pero huminahina na rin yon nang malapit na kami sa area. Natagalan pa kami ng bahagya dahil sa mga nakaharang sa kalye na mga sanga. Hayaan nyo, kapag natapos ang operasyon na ito, siguradong may reward naman sa atin ng lokal. Kailangan lang nating mag-ingat dahil kahit palis na ang bagyo malakas pa rin ang hangin. Di ba parang ang weird? Volunteer tayo pero nag-aangat tayo ng reward? Matagal ka na sa ganitong gawain pero para kang bago ng bago. Nakita mo naman kung gaano kahirap ang pinapasok natin. We deserve the reward kahit maliit na bagay lang. Tama si Mang Andoy. Hindi porke mga volunteer lang tayo, libre na ang lahat. Tandaan nyo, buhay natin ang pinupuhunan natin dito para lang matulungan ang mga kababayan natin. Ano ba yung truck sa harapan natin? Bakit ang bagal-bagal? Dapat kasi ako na lang ang nag-drive niyan para mabilis. Sino ba nandyan? Nandyan yung ibang baguhan sa loob ng truck. Yung driver niyan kabado sa kalsada kapag maulan, kaya mabagal. Hoy, ikaw dyan! Oo, ikaw na bago. Ano nga pangalan mo? Napatingin sila sa akin sa bandang dulo ng van. Homer po. Nakasama po ako last time sa project Balik Eskwela nung nakaraang June po. Pasensya na, nakakalimutan ko ikaw ba? Ayos lang ba sa itong gagawin natin? Kung natatakot ka pwede ka namang umatras. Ay, hindi po ako natatakot. Isa pa, gusto kong ituloy yung mga nagawa ni Tito Berting. Sandaling lumingon sa akin si Mang Andoy habang nagmamaneho. Pamangkin ka ni Berting? Nako, edi ikaw na ang paborito kong kasama ngayon. Patalik na kaibigan ko yung si Berting Mang Andoy, mabuting tao yan si Homer, inosente, magalang at matino. Huwag mo naman sanang sirahin yung buhay ng tao. Sabay-sabay nang nagtawanan ng lahat sa birong yun ni Romeo. Aba, siraulo ka rin pala. Ano akala mo sa akin, kriminal? Purutin ko yung itlog mo dyan nang hindi na dumami ang lahi mo Natigil ang usapan namin nang biglang huminto ang truck na nasa harapan namin. Muntik pang mabangga ni Mang Andoy ang likuran nila. Mabuti na lang ay nakapagpreno kagad si Mang Andoy. Abat, siraulong driver na to Diyos ko, Mang Andoy, naalog utak ko. Sa inis ni Mang Andoy, kahit na medyo umuulan at malakas ang hangin, ay lumabas siya ng van. Kinausap niya ang driver ng truck na kasama rin naman namin. Pagkatapos, bumalik na rin siya kaagad. Anong problema, Mang Andoy? Ewan ka ba dyan kay Elmer? May muntikan daw silang masagasaan na misteryosong nilalang Parang aso raw na parang tao rin. Baka naman kangaroo yun. Wala yatang kangaroo sa Pilipinas Kako, aksidente niya lang na naapakan yung preno. Tatanga-tanga minsan niyang si Elmer Kita mo, ayaw nang umandar Paulit-ulit na nagbusina si Mang Andoy. Sakalang muling umandar ang truck na nasa harapan namin.
Makalipas ang halos 15 minutong biyahe ay nakarating na rin kami sa area. Pero dahil marami nang nagbabagsakang puno sa daan, hindi na namin nagawa pang ipasok sa loob ang sasakyan. Kaya ang ginawa na lang namin, nagtayo kami ng tent sa gilid ng kalsada. Open area doon kaya malabong mabagsakan kami ng kung ano. Itinali na lang namin ang tent ng maayos sa mga patay na puno. Dito na lang ang magiging headquarters natin. Ngayon, ang gagawin natin mano-mano tayong mamimigay ng relief goods. Lalakarin natin papasok. Ano? Sino ang kakasa? Lahat naman kami ay sumang-ayon kasi wala naman talaga kaming ibang choice. 3-4 kaming bit-bit ng relief goods. Medyo tumila na rin ang ulan sa oras na yon. Pero hindi pa rin nawawala ang malakas na hangin. Habang naglalakad kami, biglang napalingon si Sheena sa likuran. Hindi namin alam kung bakit pero tumigil din kami. Oh, ayos ka lang? Hindi niyo ba nakita? Ang alin? Parang may tumakbo mula doon sa kabilang side papunta dito sa kanan. Tiningnan namin ang daan pero wala namang kaming nakitang kakaiba. Tanging mga sanga lang na nakabagsak ang nakikita namin. Wala naman kami nakita. Baka guni-guni mo lang. Oo nga, madilim Paano mo makikita? Sa totoo lang, hindi naman sobrang dilim. Kahit papaano ay may nakikita pa naman kami. Pero ang imposible na makita ni Sheena ang sinasabi niya kung sasabihin niyang mabilis yung tumakbo. Kaya naman, inisip namin na nananakot lang siya. Lakas mo manakot Baka nakakalimutan mo, ikaw ang babae rito. Pwede ka naming iwan kapag nagkasundo kaming 3. Mga baliw, totoo nga. Akala kasi gumagawa ko ng kwento Kung kasama lang natin si Mang Andoy, baka isipin na nababaliw ka na naman. Kakapakitbook mo yan Kung ano-ano tuloy nakikita mo. Tara na, baka pa umulan ulit. Napapailing na lang si Sheena nung mga sandaling yon. Sa pagpapatuloy namin, may nadaanan na kaming isang bahay. Nang katukin namin ng bahay ay pinagbuksan naman kami kaagad ng matandang lalaki. Mabilis lang naming ipinaliwanag ang sitwasyon at saka ibinigay namin ang 2 plastic ng relief goods. Hanggat maaari po, wag na po kayong lumabas sa mga ganitong sitwasyon ha. Malakas-lakas po ang hangin Hintayin nyo na lang po yung update ng team namin. Marami naman po kaming pupunta rito. Nagpasalamat ang matanda sa amin at ngumiti. Pinasara na rin namin agad ang pintuan nila dahil pumapasok ang malakas na hangin. Bakit ba kasi magkakalayo mga bahay rito Pahirapan tuloy. Dami mong reklamo. Nagpaiwan ka na lang sana Muli kaming naglakad. Sumisigaw pa kami para kahit na nasa malayo kami, marinig na nila kami. May pangalawang bahay kaming nakita at agad naman kaming pumunta roon. Pero nang makalapit na kami, nagtaka kami dahil nakabukas ang pinto. Madilim sa loob kaya hiniram ko pa kay Romeo ang malaki naming flashlight. Oh, ano nangyari dito? Mukhang walang tao. Tao po? May tao po ba dyan? Mga volunteer team po kami. Walang sumasagot kahit na anong gawin naming tawag. Napilitan na kaming pumasok sa loob dahil medyo masama ang kutob namin. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng bahay. Nakatumba rin ang lamesa at mga upuan. Parang nagkaroon ng gulo rito Hindi, baka hinangin lang. Pre, mabigat ang lamesa. Kahit ilagay mo sa labas, hindi yan tataob. Hindi naman sobrang lakas ng hangin May punto si Romeo. Hindi kaya nag-away yung mag-asawa na nandito kanina? Anong gagawin natin? Iwan na lang natin tong goods kahit walang tao? Naalala ko yung sinabi ng Mang Andoy sa meeting Magbibigay lang tayo kapag meron tumanggap. Masasayang lang yan kung sakaling wala na talagang tao dito. Oo nga, wag na lang. Palabas na sana kami ng bahay na yon nang may marinig kaming kalabog sa silong ng bahay. Nagkatinginan kami magkakasama. Naguhulaan kami kung ano ang nasa ilalim. Base kasi sa pakiramdam namin, pwedeng hayop yon. Romeo, check mo nga sa ilalim. Ayos bakit ako? Yan si Homer Siya ang mayawak ng flashlight Ako? O sige na nga, takot ka lang Nagpresenta na akong lumabas kabanong.
Pero aminado akong may kaunting kaba ang nabubuo sa kalooban ko. Tinutukan ko ng ilaw ang silong ng bahay pero wala na akong nakita roon. Wala naman eh. Pagsabi kong yun ay lumabas na rin sila ng bahay. Baka guni-guni ulit. Hanip naman na guni-guni yan. Sabay-sabay pa talaga tayo Sa mga nakalipas na mga sandali ay naging maayos naman ang pagbabahagi namin ng mga relief goods. Ilang bahay na ang nabigyan namin at marami-rami na rin ang mga nabawas namin sa karga namin sa truck. Pero ganun pa man ay hindi pa kami nakakakalahati sa mga dapat na mabigyan base kay Mang Andoy. May kalakihan ang baryo na yon kaya naman aabutin talaga kami ng ilang oras. Lalo pat may ilang parte na maputik at ang iba naman ay baha. Nako, iwan nyo na nga muna itong si Sheena. Umihingal na Batang ito, Diyos ko. Baka hikain ka na naman Giniginaw po siya. Bigyan nyo na lang po siya ng jacket at magstay sa loob ng van na nakapatay ang aircon. Siniko ako ni Romeo na may ngiting nakakaloko. Naku, concern si Homer. Type mo si Sheena, no? Masyado kang ma-issue. Sus, selos ka naman kaagad. Mang Andoy, magpapatuloy na po kami. O sige, mag-iingat kayo Tiga-apat na ang kinuha namin plastic mula sa truck. Sa pagpapatuloy namin, dito na naging weirdo ang eksena. May narating kaming isa pang bahay na puro dugo ang sahig. Hindi namin alam kung anong eksaktong nangyari doon. Pero kutob namin na merong namatay base sa dami ng dugo na nakikita namin. Gagi, dapat i-report na natin to para maimbestigahan ka agad. Hindi tayo basta-basta pwede mag-report, no? Baka mamaya tayo pa ang mapagbintangan yan Anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin? Paano kung may nangyari na palang masama rito at may nangangailangan ng tulong? Wala tayong gagawin? Kaya nga sabihin natin kay Mang Andoy, since siya yung senior natin. Sa kanya natin malalaman kung anong pwede natin gawin. Nilibot pa namin ang palibot ng bahay. Maging sa mga pader ay meron ding dugo. Kinikilabutan ako ng mga sandaling yon. Ibahagi muna natin itong mga dala natin tapos balikan kaagad natin si Mang Andoy. Bago namin lisanin ng lugar, ay pinasadahan ko na muna ng ilaw ang paligid. Oh, bakit pre? May nakita ka? Wala. Tara na. Pero ang totoo nun, parang may nararamdaman akong nagmamasid sa amin. Hindi ko na sinabi sa kanila dahil ayaw ko namang magkatakutan. Isa-isa naming ibinahagi ang mga relief goods sa iba pang bahay na nadaanan namin. Madaling-madali kami para makabalik na kaagad kami sa headquarters. Habang naglalakad pabalik, napatigil ako nang may naramdaman akong parang may tumakbo sa likuran namin. Ganon na ganon ang sinabi sa amin ni Sheena. Bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Naramdaman niyo ba? Hindi nagsalita ang dalawa kong kasama, pero tumango sila bilang pagsang-ayon. Sa tingin ko, tama talaga si Sheena Totoong nararamdaman niya kanina. Bilisan na lang natin para makabalik na kaagad tayo. Para kami mga tanga na naghihilahan pa ng mga damit dahil sa pagmamadali. Nang makarating kami sa itinayo naming tent, agad naming nilapitan si Mang Andoy. Ano bang problema nyo? At madaling-madali kayong kausapin ako. Nagtuturoan pa kaming tatlo kung sino ang magsasalita. Pero kalaunan, nagkusang loob na lang si Baldon. Tutal, siya naman ang pinakamature sa amin kapag nag-isip. Mang Andoy, wala mo na makakaalam nito Nang nabakla ka? Nasupot ka pa? Mang Andoy naman seryoso ako sa sasabihin ko. Pabitin ka pa Hinintay na muna ni Baldon na makalis ang iba naming kasama bago siya nagsalita ng pabulong. Mang Andoy, sa tingin ko may something sa lugar na to. Alam mo ba, may napuntahan kaming bahay na merong bakas ng dugo sa sahig at sa mga dingding. Nakatingin si Mang Andoy kay Baldon. Parang hindi pa pumapasok sa isip ng senior namin ang sinabi ni Baldon. Kaya naman bumuelta na rin ako para suportahan ang sinabi ni Baldon. Totoo pong sinabi ni Baldon. Bukod pa ron,
meron pa kaming naramdaman na parang may creature na tumatakbo ng mabilis sa likuran namin. Naramdaman din po yun ni Sheena kanina. Nagpamewang si Mang Andoy. Halata sa mukha niya ang pagiging hindi kumbinsido. Sinasabi nyo na ang creature na yan ang may kagagawa ng dugo na nakita nyo sa bahay? Nakakagulo mang isipin pero parang ganun na nga, Mang Andoy. Kumamot sa ulo si Mang Andoy. Mga nakadroga ba kayo? Kita nyo may bagyo kung ano-ano iniisip nyo. Wala tayong oras para sa mga ganyang kwentong bayan ha. Marami pang pamilya ang hindi pa nahahatiran ng relief goods. Doon tayo mag-focus kaysa dyan sa sinasabi nyong nilalang. Naalala ko yung sabi ng lolo ko noon May lumalabas daw na mga kakaibang nilalang kapag may sakuna. Ang ibig sabihin? Ibig sabihin, kumilos na kayo. Marami pa tayong gagawin. Mang Andoy, pakinggan nyo kami. Hindi kami nagawa ng kwento. Sinasabi namin ito sa inyo para maiwasan natin ng anumang kapahamakan na pwede mangyari. O sige nga, kung totoo nga yung sinasabi nyo, anong nilalang naman yon? Wala kaming nasabi sa kanya. Hindi rin naman kasi namin nakita ang hinihinala naming nilalang. Basta, isa lang ang nasisiguro namin. Hindi ligtas sa lugar na yon. Hindi namin nakita ng aktwal pero sapat na pong ebidensya yung mga nakita naming dugo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ka pong sumama sa amin, Mang Andoy. Tutal, wala na naman ang ulan Ay nako, kaya titigas na mga bungo nyo O sige, kapag napatunayan nyo sa akin na totoo yan, yung ibibigay na reward sa akin ng lokal sa inyo ko na lang ibibigay. Pero kung mali kayo at wala naman ang sinasabi nyo, magiging utos-utosan ko kayo sa bahay ko. Sakto, wala akong mautusan sa bahay ngayon. Medyo nag-alangan ako sa deal na sinasabi ng senior namin. Pero nabigla ako nang biglang pumayag si Baldo at Romeo. Kaya pumayag na lang din ako. O tara, puntahan natin yung sinasabi nyo. Pero bago yon, kunin nyo na yung mga ibang relief goods sa truck para makabalik yan sa warehouse at malagyan na ulit. Kanya-kanya na naman kaming bit-bit na mga plastic. Ang kukulit nyo magiging utusan ko kayo sa bahay kapag wala kayong napatunayan sa akin. Dadaling ka namin sa bahay kung saan namin nakita yung dugo. Tapos, ikaw ay tuturo namin killer. Huy, masama yan Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay biglang lumakas ang hangin. Parang kakaunti na lang ay tatangay na si Romeo sa sobra niyang payat. Malayo-layo pa kami sa bahay na sinasabi namin. Pero pakiramdam naming tatlo ay may nagmamasid na sa amin. Nung una, iniisip ko na baka naging tamang hinala lang ako. Kako, baka dahil sa pagod at puyat, tapos dagdagan mo pa ng gutom, kaya kami nakakaranas ng tinatawag nilang hallucination. Pero sa mga nakalipas na sandali, masasabi kong totoo talaga ang mga nararamdaman namin. Meron talagang ibang nilalang sa paligid na hindi namin alam kung ano. Malayo pa ba yung sinasabi nyo? Pambihira naman Rarayumahin ako sa kakalakad Si Mang Andoy, nagawa ng dahilan kasi natatakot na tumuli sa sinasabi namin. Style ni Mang Andoy pang senior citizen talaga. Sandali kaming nagtawanan. Nakatulong yon para kahit papaano ay kumalma ang mga nasa isip namin. Hoy, Romeo, malakas pa tuhod ko Ilang babae pa ang kaya kong patuwarin? Sus, yabang naman ni Mang Andoy. Ang tanong, natigas pa ba yan? Baka marshmallow na yan Aba sira ulo ka talaga Saktang kaya kita. Oo, tama na yan. Baka mamaya may umiyak pa sa inyo dyan. Nung mga sandaling yon ay nanahimik na rin kami. Wala nang liwanag sa nadadaanan namin kaya naman naging tamang hinala na naman ako noon. Kaming tatlo, hindi na namin naiwasang hindi dumikit kay Mang Andoy. Sa totoo lang kasi, ramdam na ramdam pa rin namin na may sumusunod at nagmamasid sa amin. Mang Andoy, sa direksyon na yon, doon namin nakita yung bahay na sinasabi naming may dugo. Di puntahan na natin ng magkaalaman Mabilis kaming naglakad palapit. Nang nasa harapan na kami ng bahay,
Naramdaman kong nagtayuan na lang ang balahibo ko. Hindi yun dahil sa lamig ng panahon, dahil yun sa kilabot na di ko alam saan nagmumula. Yung bahay na yan, parang inabando na kanina lang eh. Kita mo naman Mang Andoy, nakabukas ang pinto. Malabo mata ko hindi ko makita. Pero kapag dede ng babae, kahit nasa malayo, kitang-kita mo eh. Itinulak namin ang bakod na nagsisilbing gate. Itinuto ko na kaagad ang flashlight namin sa pintuan. Pinauna namin si Mang Andoy. Pagkakita niya sa loob, napamura na lamang siya sa kanyang nadatnan. Ponyemas, ano ito? Nasa harapan ni Mang Andoy ang nagkalat na sariwang dugo sa sahig. Mas dumami yung kumpara nung una naming nakita. Hindi pa nakontento si Mang Andoy at talagang inamoy niya pa ang dugo. Aba, dugo nga ito pero ibang dugo, hindi sa hayop. Ano ito? Dugo ng tao? Walang nakapagsalita sa aming tatlo. Kabado na kami at mahahalata na yon sa kilos namin. Palingon-lingon kami sa likuran dahil sa pagkabahalang may biglang dumating na nilalang. Totoo nga. Kung ganon, kailangan pala nating mag-report. Yan nga rin po yung problema eh. Sira na rin ang signal sa lugar na ito. Kailangan talaga na may bumalik sa warehouse para makatawag sa mga pulis. Ngayon, naniniwala ka na ba, Mang Andoy? May kakaiba talaga rito. At yun ang dapat nating malaman. Kung ano man yan, dapat pa rin nating pagtuunan ng pansin ng mga tao na dadalhan natin ng pagkain. Yun lang. Hindi po ba sobrang delikado na yun para sa mga volunteer? Kaya nga dapat magpa-assist na muna tayo sa mga pulis para malaman kung anong klaseng nilalang o hayop ang sinasabi ninyo. Siguro, last na muna itong dala natin. Pagkatapos nating ihatid, balik muna tayo para makakontak ng pulis. Oo, yun. Good idea yun, Brad. Tara na. Paalis na sana kami nang may marinig kaming malalakas na atungal. Namamayani ang mga atungal sa buong area. Para silang mga paniki pero mas malalaki ang boses. Sa mga pagkakataong yun, napahigpit na ang hawak ko sa dala kong relief goods. Palakas ng palakas ang tunog. Bagay na nagdudulot ng pangamba sa aming apat. Diyos ko, ano ba yung mga yon? Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan Hinila na namin si Mang Andoy papasok sa silong ng bahay nang maramdaman namin na parang papunta sa amin ang mga atungal. Aray ko, nauntog yung ulo ko. Ano ba, hila kayo ng hila? Panot na nga, inuntog niyo pa. Kayo naman daan-daan naman. Ikaw nakakarami ka na Bibigwasan na kita dyan, Romeo Shh! Manahimik nga muna kayo. Nasa 5 minuto na kaming nasa ilalim ng bahay. Nakikiramdam. Inoobserbahan namin ang paligid. Maya-maya lamang narinig naming may mga dumating. Base sa dami ng paa na nakikita namin, mga nasa 5 sila. Puro lalaki at pare-parehong nakapantalon na maong. Aksidente naming narinig ang usapan nila at yun ang mas lalong nagpakabog ng dibdib namin. Nadispatchan nyo na ba na maayos? Sinisimot namin bago namin i-dispatcha para wala gaanong matirang ebidensya. Huwag kang lulutang-lutang. Samantalahin nating masama ang panahon para makakuha ng pagkain. Marami pang tao ang pupunta rito. Marami pa tayong kakainin. Anong gagawin natin sa mga taong residente? Hindi natin sila pwedeng kainin. Kapag nawala sila, mawawala na ng dahilan ng mga tagalabas na pumasok rito. Sila lang ang magiging pain natin para tuloy lang ang pagbisita ng ibang tao rito. O sige na, kunin mo na yung kukunin mo sa loob. Maghihintay kami rito. Pumasok ang isang lalaki sa loob ng bahay. May kinalkal base sa mga gamit na nagbabagsakan. Hindi pa umabot ng 5 minuto ay lumabas na rin yon. Nakita naming sabay-sabay silang lumabas ng bakuran. Mabilis silang nawala na dahilan para makumbinsi ko na hindi nga sila mga normal na tao. Nang masiguro naming wala na sila, ay saka lamang kami lumabas sa silong ng bahay. Tama ba ang mga narinig ko't naiisip ko? Kumakain sila ng tao? Ano bang klaseng nilalang ang mga yon? Hindi ito maganda. May nabasa akong dating article Ang mga nilalang daw dito sa Pilipinas na kumakain ng tao mga aswang. Sa sobrang takot ko,
ay bigla na lamang akong sininok. Kahit hindi rin nila aminin, alam kong natatakot na rin sila. Si Romeo nga na malakas mang asare, natameme na rin. Di kung mga aswang nga sila, kailangan natin balaan ng iba pa nating mga kasama na wag na munang pumasok sa lugar na ito. Ay nako, tara, magmadali na tayo. Nagtakbuhan kami palabas doon. Hindi na namin alintana ang putik na natatapakan namin. Nang makabalik kami sa tent, naabutan namin ang mga kasamahan namin na kapwa ko mga bago rin. Mangandoy! Mangandoy! Nababahala ang mukha ng kasamahan namin na yon. Nanginginig ang kamay niya. Ano bang problema mo? Natatay ka ba? Tumayo ka na. Pwede naman kaming tumalikod eh. Mangandoy! Si Sheena po! Kinabahan ako bigla sa narinig ko. Napansin ko rin na wala na si Sheena. Kahit sa loob ng van ay wala na rin. Bakit? Anong meron kay Sheena? Sumama po siya sa amin kanina. Ayaw nga sana namin kasi sabi niyo ipagpahinga siya. Pero mapilit eh, kaya sinama na namin. Habang naglalakad kami, may narinig kami mga malalakas na tulog na parang parang paniki. Nagkawatak-watak kami dahil sa takot. Tapos si Sheena, naiba ng landas. Hinanap namin siya pero hanggang ngayon hindi na namin makita eh. Ay pambihira naman kayo. Kalalaki niyong tao, pinabayaan niyo yung nag-iisang babae sa atin. Mga wala ba kayong mga bayag? Siya po yung humiwalay eh. Pinabayaan niyo kasi. Natahimik silang lahat sa sigaw ko. Nabigla sila sa naging reaksyon ko. Nang mapagtanto ko na awkward pala ang ginawa ko, saka ko lang ikinalma ang sarili ko. Kahit sa palagay ko, nahalata na ni Baldon at Romeo na may gusto ako kay Sheena. Ay nako, problema pa to eh. Gaano na ba katagal na wala si Sheena? Magki-15 minuto na po. Huminga muna ako ng malalim. Nakabuo agad ako ng desisyon kahit na alam kong delikado na bumalik pa. Lalo na't natuklasan namin na meron ng talagang kakaibang nilalang doon o yung hinihinala naming aswang. Babalik ako para hanapin si Sheena. Siniko ako ni Romeo at napangiti-ngiti pa ang loko. Sa aming lahat, itong si Romeo ang madaling makagets pagdating sa kalokohan. Ang tapang naman po pala ni Papa Homer eh. Ililigtas si Sheena sa mga masasamang alien. Hoy, Homer, magtigil ka nga. Baka nakakalimutan mo. Hindi kasi Superman ha. Walang ganon. Dito ka lang. Baka mamaya mamatay ka pa eh. Magalit pa sa akin yung tiyuhin mo na nasa langit na. Sasama ko si Homer. Hahanapin namin si Sheena. Aba, ano akala mo? Ikaw naman si Batman? Hindi kung ganun, sasama na rin ako sa kanila. Ay nako, isa pa itong feeling superhero. Ay sino ka naman ha? Pambihira kayo. Tawagin niyo lang akong Captain Barbell. Captain Barbell ang putik. Baka Captain Barbie. Ay nako, Diyos ko kayong tatlo. Kapag napahama kayo sa gagawin nyo, damay-damay tayo rito eh. Kokontak na lang muna tayo ng mga pulis. May papauwiin ako sa warehouse. Damay-damay na rin naman po tayo kapag may nangyaring masama kay Sheena. Hindi pwedeng maghintay tayo ng tulong. Kapag wala tayong ginawang aksyon ngayon, habang lumilipas ang oras, malaki ang tsansa na nalalagay na sa panganib si Sheena. Nagtataka na ang iba naming kasama kung ano ang nais naming tukuyin sa usapan. Pero pinili na lang naming wag sabihin. May punto si Homer, Mang Andoy. Payagan mo na kami. Kasi kapag hindi mo kami pinayagan, tutuloy pa rin kami. Mga buwang pala kayo eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala lang kayong iuuwing patay ha. Kapag tayo na bulilyaso, damay-damay ito. Naiintindihan nyo? Huwag ko kayong mag-alala, mag-iingat kami. O tara na, tumatakbo ang oras. Sa pagmamadali namin ay wala man lang kaming nadalang bagay na maaari naming maging armas. Ang tumatakbo lang kasi sa isip ko ay kailangang makita namin si Sheena. Sobrang delikado kung sakaling iba ang makakita sa kanya sa lugar na yon. Malakas ang loob ko kasi gustong gusto ko talaga si Sheena. Unang pasok ko pa lamang sa team, siya na talaga ang naging inspirasyon ko bukod sa tito kong namayapa na. Uy, Homer, type mo si Sheena no? Aminin! Halata naman no. Bakit mo pa paaaminin? Uy,
Focus tayo sa kung ano man ang dapat nating gawin ngayon. Sus, iniba ang usapan. Alam mo, itong si Homer... Aray! Huminto si Baldon dahil kinurot siya sa tagiliran ni Homer. Kung ayaw nyo magseryoso, mas magandang ako na lang ang lumakad mag-isa. Mapapahamak tayo sa kilos nyo eh. Ang bugnuti mo naman. Sige na nga, magsiseryoso na. Let's go! Una namin pinuntahan ang bahay na sinasabi sa amin ng mga kasamahan namin. Nagtanong-tanong kami sa mga nakatira doon, pero wala raw silang nakikitang babae na napadaan. Nilibot pa namin ang lugar. Bawat street ay sinusuri naming mabuti. Pero nakakakalahating oras na yata kami, hindi pa rin namin nakikita si Sheena. Wala siya rito. Subukan naman natin sa kabila. Doon sa kantong yon. Pumasok tayo doon. Umaambo na nung mga sandaling yon. Pero hindi namin yun napapansin dahil sa sobra naming focus sa paghanap. Kahit nilalamig, hindi pa rin kami tumitigil. Wala kaming nakitang tao sa bukana ng kanto na makalapit na kami roon. May bahay sa hindi kalayuan. Nasipat namin na may tao roon. Kaya naman lumapit na kami kaagad para magtanong. Nay? Anak ba kita? Hindi po. Magtatanong lang. Bakit mo ko tinatawag na nanay? Paggalang ko lang po sana yon. Ano po ba gusto niyong itawag ko sa inyo? Mayora? Madam? Boss? Senyora? O Lady Maldita? Siniko ni Baldon si Romeo at agad din naman itong nanahimik. Anong pinagsasabi ng isang ito? Estela ang pangalan ko. Nanay Estela? Sinabi nang wag mo akong tawaging nanay at hindi naman kita anak. Di Estela. Natigilan na matanda at maging si Baldon at Romeo ay nagulat din. Oh, Estela, may nakita ka bang babae na napadaan dito? Nakasuot siya ng kagaya sa amin. Malit lang siya, maputi at mahaba ang buhok. Ano? Babaeng maganda? Oo, Estela. Nakita mo ba siya, Estela? Oo, tama. Sa katunayan humingi siya ng tulong sa akin pero tinaboy ko. Nagsalubong ang kilay ko sa narinig ko. Bakit yun naman itinaboy? Naliligaw po yun tinawag niya akong nanay wala naman akong anak na naliligaw. May saltik yata itong sinanay. Maniniwala ba tayo dyan? Muli kong binalikan ng tingin na matanda. Wala ba siyang ibang kasama? Kasama? Wala. Siya lang. Doon siya papunta Siguro mga mag-iisang oras na rin yon. Doon, diretso. Sige ho. Maraming salamat, Estela. Hindi na nagsalita ang matanda. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkakagulat dahil sa pagbanggit ko lang ng pangalan niya. Gaya ng tinuro na matanda, diniretso namin ang daan. Sa puntong yun, mas magiging peligroso na ang kalagayan namin. Uy, tago! Hinila ko silang dalawa papunta sa mga nakatambak na palotsina. Bakit ba ang hihina ng pakiramdam nyo? May mga paparating Bagya lang kaming nakasilip sa gilid. Kita namin ang 7 lalaki na may dalang mga baril. Wala akong ideya kung ano sila. Basta, parang meron silang hinahanap. Palingon-lingon sila sa paligid nila. Mga ilang sandali lang, natakot kami nang makarinig na kami ng magkakasunod na putok ng baril. Bukod pa doon, dinig din namin ang parang tunog ng mga hayop na parabang galit na galit. Hindi na kami nakatiis. Dahan-dahan kaming lumabas at pasimpleng sumilip kung ano ang nangyayari. Pare-pareho kaming nanlaki ang mga mata nang makitang may tao sa bubungan. Nakadapa, naglalabas ng tunog na parang gutom na leon. Meron din sa paligid na siyang pinagbabaril ng mga kalalakihang armado. Legit pre, mga aswang nga ang kinakalaban nila. Kung humingi kaya tayo ng tulong? Wag, hindi natin alam kung anong samahan sila. Baka mamaya patayin pa tayo ng mga Napatigil ako sa pagsasalita nang maaninag namin na isa sa mga lalaki ang nahila ng mga aswang patungo sa madilim na silong ng bahay. Mas dumami ang putukan pero hindi namin makita kung may tinatamaan ba silang aswang. Masyado kasing maliliksi ang mga aswang na yon. Hindi sila basta-basta nahuhuli. Mabuti pa,
Umalis tayo habang nagkakagulo pa sila. Tatayo na sana kami nang biglang may mga nagdatingan pang mga lalaki. Sa kilos pa lang na mga yon, alam na namin na mga aswang sila. Gumagapang ang mga yon patungo sa mga lalaking nakabaril. Sa dami ng mga aswang na yon ay walang nagawa ang mga lalaki. Hindi umubra ang mga bala dahil sa bilis ng mga aswang. Lintik, dumami pa sila. Bumalik kami sa tambakan ng mga Palutchina para kaming nawala ng bayag sa nakita namin. Kapag nakita nila tayo, siguradong ito na yung huling sandali natin. Ano nga gagawin natin ngayon? Baka lumakas pa yung ulan mamaya. Kailangan nating hintayin kung kailan sila aalis. O sige, kumalma muna tayo. Kalma, relax. Walang mangyayaring masama sa atin kung hindi tayo tatanga-tanga. Nanatili kami sa kinalalagyan namin. Hindi na namin pang tinangka na sumilip-silip. Nakasiksik lang kami sa mga Palutchina kahit nababasa na kami ng ambon. Lalo kaming nabahala nang maramdaman naming dumaan na sila sa harapan namin. Medyo mapalad kami nung oras na yon kasi naambon. Sa pagkakaalam ko kasi, mahina ang pang-amoy ng mga aswang kapag basa ang paligid. Lalong-lalo na kung umuulan. Kakasiksik namin sa gilid, natapakan ko na pala yung hinliliit ni Romeo na namamaga dahil sa ingrown niya. Napaaw si Romeo na siya namang nakaagaw ng atensyon ng mga aswang. Ramdam namin na sa amin na ang direksyon ng mga tingin nila. Tingnan nyo kung tao ba ang nandyan. May dalawang aswang na papalapit sa amin nang biglang magpanggap na pusa si Romeo. Ngumiyaw siya ng ngumiyaw. Mabuti na lang ay gayang-gaya niya ang tunog ng isang totoong pusa. Boss, kuting lang. O tara na, maghanap pa tayo ng mga manunugis. Sagabal sila sa mga plano natin. Nang makalis sa mga aswang ay nakahinga na rin kami ng maayos. Naiyak-iyak si Romeo dahil sa pag-apak ko sa daliri niya. Kahit wala na mga aswang, ay ngiyaw pa rin siya ng ngiyaw dahil sa kirot. Ang galing ng ginawa mo, pre. Sinaulo ka. Mas matatanggap ko pa kung aapakan mo ang pagkatao ko eh. Bakit naliri ko pa talaga na may ingrown? Tanggal mo na kasi yan eh, para wala nang masakit. Ay, sorry naman. Di ko naman sadya eh. Ano nang gagawin natin? Saan natin nahanapin si Sheena? Kung doon naman tayo pupunta, delikado. Dahil doon pumunta yung mga aswang eh. Kung doon naman sa kanto na yon, pwede. Pero masyado tayong malalantad. Baka naman may makakita sa atin. Di bumalik na lang kaya tayo. Hindi pwede. Sabi na matanda, sa direksyon na ito pumunta si Sheena. O sige, ganito na lang. Kung nag-aalangan kayo, ako na lang muna ang tatawid sa kabilang kalsada. Kapag may ibinato ako sa inyo, ibig sabihin, pwede na kayong sumunod. Wow! Nakakabilib ang katapangan mo ha. Ganyan ba talaga kapag gusto mo ang isang babae? Lahat hahamakin, lahat susuungin, lahat... Ay, oo na. Daming daldal. Sige na, mauna na ako. O sige pre, mag-ingat ka. Nakayuko akong lumabas sa pinagtataguan namin, Kabanong. Lumingon-lingon muna ako sa paligid. Pasimple akong tumakbo papunta sa kabila. Pagkarating ko doon, ay umupo kaagad ako sa parting madilim. Tumingin ako sa loob ng kanto. Wala akong nakikitang tao. Sinuri ko na muna ng mabuti kung may paparating. Tumingin ako sa kanan at sa kaliwa. Nang masiguro kong ligtas na, naghanap ako ng bato. Pero bago ako magbato sa kanila, nakita ko na silang tumatakbo papunta sa akin. Medyo mabagal sila dahil iika-ika ang takbo ni Romeo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may nakakita sa kanila. Ang masaklap pa noon, aswang ang mga yon. Mga tao yun! Diyos ko, ang tatanga talaga! Hindi na ako nakatiis. Sinalubong ko na sila at hinila ko na sila, Romeo. Mabilis kami pumasok sa may kanto at nagtago naman sa nakaparadang truck na abandonado. Ang tatanga nyo naman eh. Bakit kayo lumabas kaagad? May aswang na sa likuran namin eh. Alangan namang maghintay pa kami kung kailan ka magbabato. Adik ka ba? Tama si Romeo. Bumalik kami kasi yung mga aswang. Dapat hindi ka na muna kasi tumawid eh. Habang nagtatalo-talo kami, nasilip namin ang mga aswang na nasa harapan ng kanto.
Hindi namin maintindihan kung bakit hindi sila makapasok. Palakad-lakad lang sila sa harapan pero wala naman silang ginagawa. Tiningnan ko ang paligid. May mga nakita kong kabahayan na may mga ilaw. Para akong nabuhay ng loob ng mga sandaling yun, Kabanong. Dahil akala ko, pag-asa na ang sasalubong sa amin na yun. Medyo nabawasan ang kaba namin nang makitang nag-alisa na mga aswang. Clueless pa rin kami noon, pero nagpapasalamat na lang kami dahil hindi nila kami hinabol. Umalis na sila. Baka pwede tayong manghingi ng tulong sa mga taga rito. Sandali. Oh, bakit? Hindi natin alam kung anong klaseng mga tao nandito. Kailangan nating mag-ingat sa mga gagawin nating desisyon, no? Kung sa bagay, may tama ka. Romeo, kaya mo pa bang maglakad? Kaya ko pa naman. Huwag lang kayo masyado mabilis. Hindi ako makahabol eh. O sige, lapit tayo sa bahay na yun. Pagmasid muna tayo bago natin katukin. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib namin nang lumapit kami roon. Tamang masid muna kami habang nakakubli sa gilid. Medyo maayos naman ang bahay. Halatang may naninirahan doon dahil maayos sa mga kagamitan sa bakuran. May ilaw din dahil may malaking gasera ang nakasabit sa pintuan. Ang hindi lang talaga namin alam nun ay kung sino o ano ang nakatira doon. Dito lang muna kayo. Titingin ako sa bintana kung may tao sa loob. Sigurado ka ba? Akong bahala. Nagbida-bida na ako noon para kung sakaling mailigtas na namin si Sheena, sa akin siya bumilib. Aminado naman ako noon bukod sa gusto kong mailigtas ang babaeng yon. Gusto ko ring magpa-impress sa kanya. Maingat ang bawat takbang na ginawa ko patungo sa nakabukas na bintana. Bago ko sumilip, nakiramdam at nakinig muna ako ng maigi kung may tao. Dahan-dahan akong sumilip. Agad akong bumalik sa pagkakatago nang malaman ko kung ano ang nasa loob. Si Sheena? Si Sheena yun ah! Hindi ako maaaring magkamali nun. Kitang-kita ko ang isang babaeng nakahiga sa sahig na kapareho namin ang suot. Kaya malakas talaga ang kutob ko na siya yun. Siya lang kasi ang nag-iisang babae sa team namin. Sisilip pa sana ako pero may narinig na akong boses. Boss, namataan namin yung mga taga-kabila. Nasa kanto. Tingin ng tingin dito sa loob eh. Interesado yata sila sa babae na yan. Kapag may nakita pa kayo sa kanto, patayin nyo. Masyado silang epal. Hindi ba sila makaintindi na lahat ng papasok sa lugar natin pagmamay-ari na natin? Boss, pare-pareho naman po tayong aswang, di ba? Di po kaya masama ang gagawin namin kung papatayin namin sila? Doon ko na naintindihan kung bakit hindi makapasok ang mga humahabol sa aming aswang. Bukod pala sa kanila, meron pang ibang grupo ng aswang. Hindi sila nagkakasundo pagdating sa mga nahuhuli nilang tao. Nag-aagawan sila. Dahilan para pati sila ay mag-away-away. Sumakit ang ulo ko noon na isiping napunta pa rin kami sa lugar ng mga aswang. At sa pagkakarinig ko sa usapan nila, sila ay mga tik-tik. Galit na sinigawan ng boss ang lalaking kausap nito. Dahil sa sigaw ay narinig kong nagising na si Sheena. Umiyak kagad siya at nagmamakaawa sa mga kaharap niya. Namamakawa ako sa inyo. Huwag niyo akong patayin. Bata pa ako at may pangarap pa ako sa buhay. Tinangka ko ulit na sumili pero mas marami na silang gising sa loob. Amili ka. Gawin ka namin pagkain o gawin kitang asawa? Ang ganda mo eh. Ayaw kitang maging asawa. Aswang ka eh. Kasi kapag naging mag-asawa tayo, kakainin mo rin ako. Napailing ako sa narinig ko. Teka, double meaning yata yun ha? Pasensya ka na, Binibini, pero kailangan ng mga bata ang pagkain. Maswerte ka pa nga dahil sa amin ka napunta. Kung sa kabila ka, aba, kinain ka na on the spot, literal. Nakikiusap ako. Sige na, patakasin mo na ako. Meron ako mga kaibigan. Sila na lang. 4 sila. Pero wag na yung matanda kasi pabulok na yun eh. Yung 3 binata. Si Baldon, walang bisyo. Kaya malinis pa laman loob nun. Si Romeo, malakas mag-inom. Wala rin kayo mapapala sa utak niya. Walang laman eh. Pero pwede nyo naman kainin kasi
may karni naman. Si Homer, baguhan lang sa amin yun eh. Tingin ang tingin sa akin parang manyak. Pero matalino yun, wala ring bisyo. Dismayado kong napabugan ng hangin. Walang hiyang Sheena yan. Nagawa pa kaming ibenta. Ang dami mo palang offer. Pero wala naman sila rito eh. Ikaw lang ang nandito kaya wala tayong magagawa. Kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo. Isipin mo na lang na baboy ka. Nabuhay ka para maging pagkain. Hindi na nakapagsalita si Sheena. Tinapala na yata siya sa bibig. Bantayan nyo na maayos ang babaeng yan ha. Hahanapin pa namin yung ibang volunteer na kasama nito. Nakita kong naglabasan na ang ibang miyembro. Yung pinakamatangkad doon ng palagay ko ay siyang boss nila. Dahan-dahan akong sumilip ulit. Nakita kong 2 lalaki na lang ang nagbabantay kay Sheena. Ang ginawa ko, binalikan ko si Baldon at si Romeo. Napagtanto kong hindi ko pala dapat sinusolo ang gawain na yon. Baka ikamatay ko pa kung ako'y mag-isa lang. Kaya naman, hiningi ko ang tulong ng 2. Ang tagal mo naman bumalik, nilalamok na kami rito. Oh, anong datos? Mga pre, si Sheena nasa loob. Eh di kunin na natin siya. Sandali, hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Mga aswang rin pala yung nasa loob eh. Mga pre, lugar din ng mga aswang ang napuntahan natin. Walang niyang buhay to. Puro ba lugar ng mga aswang ang nakapaligid na baryo dito? Eh ilang aswang ang nasa loob? 2. Oh, kaya na yan. Paano? Una ka. Kapag nakagat ka, sunod kami. O sige, una na ako. Teka sandali. Eto no, masyadong seryoso. Mag-isip muna tayo. Sure ako na mababangis din yung mga aswang na nandyan. Anong kang gagawin? Ha? Hindi ko alam. Ako na naman na mag-iisip. Pambihira naman oh. Bakit? Di ba gusto mo naman si Sheena? It's your time to shine. O sige na, tara na. Sumunod kayo sa akin. Huwag kayong mag-iingay ha. Nang nasa gilid na kami ng bahay ay muli kong sinilip ang loob. Nakatulog ang 2 aswang na bantay. Pero hindi ako naging kampante. Sa isip-isip ko, baka patibong lang yon ng mga aswang. Nakatulog yung 2 bantay ha. Pero delikado pa rin. Kakalis lang ng mga kasama nila eh. Kaya nasisiguro kong mabababaw pa tulog nila. O baka nga nagkukunwari lang yung mga yan eh. Tama ka nga. Dapat mag-ingat tayo. Wala pa naman tayong dala na kahit na ano. Huminaw na muna kami roon. Ang mahalaga sa amin ay nakita na namin si Sheena. Mga nasa 10 minuto kaming naghintay. Kumbaga, pinalalim na muna namin ang tulog ng 2. Maya-maya lang ay nagdesisyon na rin kami na pasukin na ang loob. Buo na ang desisyon namin, lalo na ako. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Gusto kong patunayan kay Sheena na handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit na hindi naman niya alam na may gusto ko sa kanya. Dumampot kami ng mga basang 2x2 sa ilalim ng bahay. Marahang kaming naglakad papunta sa may pintuan. Nakabukas yun ng bahagya kaya nakapasok kami ng tuluyan. Nanlaki ang mata ni Sheena nang makita kami. Sinenyasan ko agad siya na huwag maingay. Walang iya. Nakakadena ka? Please, umalis na tayo rito. Inasa ng susi? Ayun oh. Tinuro ni Baldo ng isang lalaki na nakangangapa na natutulog habang nakaupo sa upuan. Sobrang kabado akong lumapit doon. Lahat ng makakaya ko ay ginawa ko para lang hindi ako makalika ng ingay. Kailangan ko makuha ang susi na nakasabit sa bulsa ng lalaki. At para magawa yon, dapat hindi siya magising. Hahawakan ko na sana ang susi nang biglang bumahing ang lalaki habang natutulog. Tumalsik pa ang laway niya sa mukha ko, pero hindi ko na yung pinansin pa. Daan-daan kong dinukot ang susi. Medyo masikip ang pagkakakapit kaya naman sobrang tagal ko. Ay, kainis naman. Nagulat na lang ako nang patabihin ako ni Romeo. Walang pag-aalinlangan niyang hinugot ng basta ang susi. Nakuha niya ang susi pero akmang gagalaw ang lalaki. Sobrang kinabahan ako. Buti na lang ay hindi dumilat ang lalaki.
Baliw ka. Delikado ginawa mo. Kinuha ko kay Romeo ang susi. Nang mapakawalan na namin si Sheena, ay siya namang gising ng isa pang lalaking bantay. Galit na galit ang mukha niya. Kinilabutan kami nang bigla na lang siyang magbago ng itsura. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Bago pa makalapit sa amin ng lalaki, binatunan ni Romeo doon ang hawak niyang 2x2. Tinamaan ng lalaki sa muka. Dahilan para matumba ito at mawalan agad ng malay. Nagising ang isa pang natutulog. Mabilis yung lumapit sa amin at tinawakan ako sa liig. Akala nyo may tatakas nyo sa amin ng babaeng yan, ha? Pre, dali! Ano? Ang bagal, ganito lang oh. Inagaw ni Romeo ang pamalo ni Baldon at hinataw sa lalaking sumasakal sa akin. Oh, ano? Tulog, di ba? Basic lang eh. Namangha ako sa ginawa niya. Hindi ko alam na may katapangan din pala siyang itinatago. Gagi, galing mo ah. Oh, mamaya ka na bumilib. Umalis muna tayo rito. Bago pa kami maabutan ng mga aswang doon, ay nilisan na namin ang lugar na yon. Panibagong hamon na naman para sa amin dahil may kasama na kaming babae. Sa mga sandaling nasa kalsada na kami, ay biglang bumuhos ang ulan. Mas nahirapan na kaming makiramdam sa paligid. Gawa nga ng ulan na lang ang naririnig namin. Sumilong kami sa ilalim ng punong mangga. Malakas ang ulan kaya zero visibility talaga. Napansin ko rin na nilalamig na si Sheena. Kaya naman, hinubad ko na kagad ang damit ko para ipahiram sa kanya. Nagulat na lang ako nang pati na si Romeo at Baldon ay nagubad. Nagkatinginan kaming tatlo. Oo, teka. Bakit? Anong ginagawa nyo? Pinapahiram si Sheena ng damit. Hoy, huwag niyong sabihin. Ex ako ni Sheena, no? Ako naman, kababata niya na matagal na rin may gusto sa kanya. Ikaw, bago ka pa lang no? Ay, ang labo naman. Bakit naman ngayon yun lang sinabi? Guys, pwede ba? Huwag niyo na nga munang isipin yan. Ang isipin natin ay kung paano tayo makakabalik sa headquarters. Wait, so all this time, pinagmukha niyo akong tanga? Pinagsasabi mo. Eh bakit hindi niyo sinabi sa akin na may mga history pala kayo ni Sheena? Homer naman, nagtanong ka ba? At saka, hindi naman kailangan. Hindi namin obligasyon no, na magsabi sa'yo kung ano. Ay, nakakainis kayo oh. Kung alam ko lang, edi sana, hindi ko na lang siya ginusto. Wait, gusto mo ko? Hindi na ako nakapagsalita dahil sa inis at hiya. Gusto ko na lang sanang mauna sa kanila pero delikado ng mag-isa. Isang mahabang katahimikan ang dumaan. Medyo tumila na rin ang ulan noon. Ako na ang bumasag ng katahimikan para simulan na namin na maglakad ulit. Tara, sa kaliwa tayo dadaan. Baka may mga aswang dyan sa kanan eh. Dahil dyan tayo galing kanina. Sheena, huwag kang lalayo ah. Dumikit ka lang sa amin. Kapag sinabing takbo, pakibilisan. Tumango si Sheena bilang pagsang-ayon. Bunyemas! Napamura na lang din kami dahil paglabas namin sa puno, sumaktong may mga paparating na aswang. Ang maganda sa nangyari, nakaisip agad ako ng paraan kung paanong hindi kami mapapansin ng mga aswang. Pumunta kami sa gilid kung saan naroon ang mga tanim na gabi. Kanya-kanya kaming dapa. Hindi na namin alintana ang putik o kung ano pa mang amoy ang nanunuot sa ilong namin. Halos 2 minuto kaming ganun lang ang sitwasyon. Ayan, nakalagpas na sila. Tara! Tumayo na kami pero si Romeo ay nanatili lang nakaupo. Hindi siya nagsasalita. Nag-aalala kami kasi baka natuklaw na pala siya ng ahas. Nang puwersahan na siyang itayo ni Baldon, doon na siya nahimasmasan. Ano ba? Ayos ka lang ba? Pre, tapunan ata ng mga bangkay itong area na to eh. Ano? Tapunan ng mga bangkay? Tinuro ni Romeo ang mga nasa lupa. Kinapaka ko kung ano mga naroon. Nagulat ako nang mapagtanto ko na parang mga ulo ng tao ang nakapako roon. Anak ng tokwa naman oh. Kaya palang sangsang ng amoy dito eh. Hindi na namin kinaya ang hindi kaaya-ayang amoy kaya nilisan na rin namin yon. Malayo-layo pa kami sa paroroonan namin kaya sobrang pag-iingat ang ginawa namin.
Naiba na rin ang direksyon namin dahil umiiwas kami sa mga kalye kung saan maraming aswang. Nakarating kami sa mga matataas na talahiban. Hindi namin alam kung saan na kami dadalhin ng daan na yon. Basta, pinagpapasa Diyos na lang namin ang kaligtasan namin nun. Kung sakali mang mamatay ako ngayong gabi, Sheena, pakisabi sa mama ko, may 10,000 akong naipon na nakalagay sa ilalim ng kama ha. Uy, para kang tanga. Bakit ka naman mamamatay? Walang mamamatay sa atin, oh. Lahat tayo makakatakas dito. Oo nga. At saka, asa ka naman na makausap ko ang mama mo, di ba? Galit yun sa akin kasi binasted kita dati. Oh, Busted ka pali. uy ano naman, mas kilala ko naman si Sheena kaysa sa... Kumusta naman ako na ex niya, di ba? Kung meron mang hindi kilala si Sheena dito, si Homer yun. Stop, please. Tigilan niyo muna yung mga ego niyo, pwede? Napapailing na lang ako. Hindi ako makapaniwala na magkakaasaran pa kami ng dahil lang sa isang babae. Sa pagpapatuloy namin ay mayroon kaming natanaw na isang bahay. Gaya ng ibang bahay na apektado ng bagyo, gasera lang din ang nagsisilbing ilaw nun. Walang tao sa bahay. Nakasarado ang pintuan, pero bukas ang bintana. Ako na ang nagkusang pumasok sa loob at nagbukas ng pinto. Marami kaming nakitang mga armas sa bahay na yon. May mga itak, karit, palakol, pana, punyal at kung ano-ano pang patalim na hindi na pamilyar sa amin. Pagkakataon na natin to para madepensahan ang sarili natin. Sige na, kumuha na kayo ng mga pang-armas ninyo. Hindi ako marunong yan. Basta kumuha ka pa rin. Baka sakaling kailanganin mo. Kahit itak o kutsilyo. Dumampot si Sheena ng punyal na nasa lamesa, habang si Romeo at Baldon ay mas piniling kunin ng itak. Samantalang ako, palakol ang kinuha ko. Tandaan nyo na yung mga sarili nyo ha. Isipin yung mga aswang ang pwede nating makaharap. Hindi nyo kailangan makonsensya dahil mga halimaw sila. Basta itatak nyo sa isipan nyo na kailangan nating isalba ang bawat isa. O sige, sangayon ako. Sangayon din ako pero, Homer, parang sanay ka na sa ganito ha. Pumapatay ka na ba dati? Romeo naman, para kang bata. Hindi pa ako nakakapatay dati. Pero ngayon siguro pwedeng aswang, pwede ring tao. Tiningnan ko siya ng masama. Umiwas siya ng tingin at iniba agad ang usapan. Basta, wala mag-iwanan ha. Sheena, kumapit ka sa kahit na sino sa amin. Papatayin natin yung mga aswang na yan. Ay, mag-aatid lang naman tayo ng relief goods eh. Biglang naging ganito. Dismayadong umiling si Baldon. Kahit ako man din ay nabibigla sa mga nangyayari. Hindi ko kasi talaga naisip na darating kami sa ganoong punto. Dala-dala na namin ang mga patalim nang muli kaming maglakad. Sa mga naunang minuto ay wala namang kaming nakakasalubong ng mga aswang. Siguro dahil medyo malayo na ang tinatahak namin. Napagilid kami nang may matanaw kaming tricycle na paparating. Huminto yun sa gilid namin. Sabay tawag sa amin ng matandang lalaki. Mga iho at iha, bakit kayo nandito sa ganitong sitwasyon? Hindi niyo ba alam kung nasaan kayo at kung ano ang nangyayari? Ako na ang lumapit dahil naiilang ang mga kasama ko. Ano po bang lugar ito, Tay? Nasa baryo kayo ng mga aswang. Diyos ko po, bakit ba kayo nandito? Kayong gabi pa naman ang labanan ng mga manunugis at aswang. Nako, madadamay kayo, mga taga-saan ba kayo ha? Mga volunteer po kami mula sa bayan. Nagbabahagi kami ng mga relief goods nung may mga aswang na humabol sa amin eh. Hindi namin alam na ganito po pala dito. Kayo po, bakit po kayo nasa labas eh? Alam niyo naman pong delikado. Pauwi na ako. May inahatid akong mga naligaw rin kanina. Kawawa nga kasi yung isa, nakuha at napatay na ng mga aswang. Kayo ba, anong balak ninyo? Gusto niyo bang sumama muna kayo sa bahay? Delikado rito sa labas. Tumingin ako sa mga kasama ko. Pumayag na lang kami dahil wala na rin kaming choice. Isa pa, mukhang mapagkakatiwalaan naman ang matanda. Wala rin kaming nararamdaman o nakikitang bakas ng pagiging aswang sa kanya. Maraming salamat po. Kailangan na kailangan talaga namin ng tulong. Hindi ko kayo mahatid palabas sa lugar na ito dahil delikado.
Kaya sa bahay muna kayo. Sa umaga pwede na kayong umalis. Dali-dali kaming nagsisakayan sa tricycle. Pinaharurot ng matanda ang tricycle. Kulang na lang ay lumipad kami. Literal yata na biyahing langit na kami. Makalipas lang ang halos 10 minuto, pumasok na rin kami sa isang maputik na bakuran. May kalaki ng bahay na naroon pero isang palapag lang. Sige, baba na dali. Baka may makita pa sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Sige, dito na muna kayo sumilong at aayusin ko lang ang mga kalat sa loob. Pag-alis ng matanda ay agad na bumulong sa akin si Baldon. Mapagkakatiwalaan ba yung matandang yan? Basta, huwag niyo na lang bibitiwan yung mga patalim ninyo. Maging alerto lang kayo. Pinapasok na kami na matanda sa sala. May mahabang katre kung saan kami pinaupo. Napatingin siya sa amin ng ilang segundo. Nabasa niya yata na naghihinala kami. Alam ko ang iniisip nyo. Iniisip nyo na baka aswang ako. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako aswang. Kumuhang matanda ng bawang sa maliit niyang kusina at kinain niya yon sa harapan namin. Ano? Hindi ako aswang, di ba? Mukhang aswang lang. Naku, pasensya na po kayo kung naginala kami. Nahihirapan na rin kasi kaming magtiwala sa hindi namin kilala eh. Naintindihan ko kayo. Pero sandali, alam kong nilalamig kayo. Ito, ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Ay, salamat naman. At tao na ang nakasalamuhan natin. Bumalik ang matanda na mayroong daladalang 4 na tasa ng kape. Pinainom niya yun sa amin. Nakatulong naman yon para mabawasan ang ginaw sa katawan namin. Ang kaso nga lang, makalipas lang ng 2 minuto ay bigla na lang kaming nakaramdam ng pagkahilo. Nakita na lang namin na nakangiti ng nakakaloko ang matanda. Tuluyan na kaming nawalan ng malay. Nagising kami nang nakagapos na kami sa haligi. Si Sheena naman ay nakatali sa upuan. Putya, sira ulo din pala yung matandang yun ha. Naisahan tayo. Ang bilis mo kasi magtiwala eh. Teka, bakit nakabukod sa atin si Sheena? Bumukas ang pinto sa sala at pumasok ang matanda na nagpakilala sa aming Jorge. Nakakakilabot ang ngiti niya. Hindi nga siya aswang pero mas nakakatakot pa ang mukha niya sa mga yon. Gising na ba ang aking binibini? Nilapitan ng matanda si Sheena. Hinawakan niya sa pisngi at inamoy-amoy ang liig. Ayop pre, manyakis ang gagong to oh. May gagawin siya kay Sheena. Oops! Tama ang iniisip mo. Nagising si Sheena dahil sa ginagawang paghaplos ng matanda sa buhok niya. Humawak ng kutsilyo si Jorge at tinanggal ang tali ni Sheena. Wag kang makulit ah. Gusto ko nang pumapalag pero kapag tinangka mong tumakas patay ang mga yan. Sabay tingin sa amin at tawa ng mahina. Napasiksik na si Sheena sa sulok. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Bitiwan mo si Sheena! Kulubot ka na! Demonyo ka ba? Nang to, di naman tumitigas ang etits mo eh. Kapag kami nakawala rito, bugbog ka sa amin, tingnan mo. Hindi kami pinakikinggan ni Jorge. Nakafocus lang siya kay Sheena habang kino-corner niya. Sheena, mag-focus ka! Mag-isip ka ng malinaw! Huwag kang papatalo sa takot! Sa sinabi kong iyon ay parang nabuhayan ng loob si Sheena. Sinipa niya sa bayag ang matandang si Jorge. Dahil uugod-ugod na yon, napaluhod agad yon at namilipit sa sakit. Dinampot ni Sheena ang kutsilyo na nabitiwan ni Jorge. Pinutol niya ng mabilis ang mga tali sa amin. O ano tanda? Yan ang napapala ng mga manyakis. Nasa aktong lalapitan ko siya para gantihan nang biglang may nakatayo na sa pintuan. Nanlaki ang mata namin at muling dumaloy ang kaba sa sistema namin. Pusang gala talaga oh. Aswang na naman. Naglalaway ang aswang eh. Parang namimili siya sa atin kung sino kakainin niya. Ay. Huwag kami kainin mo ha. May mga tama organs namin. Pero parang hindi kami naririnig ng aswang. Pumorma na siya para lumundag sa amin.
Kaso nagulat kami nang bigla namang lumapit sa amin ang matandang si Jorge. Nakadampot siya ng itak. Muntikan na kaming matagha. Pero nahawakan ni Baldo ang matanda sa kamay. Buong puwersa niyang itinulak yon papunta sa aswang na nasa pintuan. Ayan na lang, pagtsagaan nyo, kahit bulok. Wag, pakiusap, wag ako, wag. Agad na nilapa ng aswang ang matanda. Kinagat sa leeg at sumirit pa ang dugo nito. Dinampot ko ang susi ng tricycle na nasa lamesa. Dumaan kami sa malaking bintana para makalabas. Habang abala pa ang aswang sa paglapa sa matanda, sumakay na kami ng tricycle. Si Romeo lang ang marunong mag-tricycle sa amin kaya siya ang nagmaneho. Nalubog yung gulong sa lupa. Maputik. Itulak niyo muna. Wala kaming choice ni Baldon kundi bumaba muna. Buong puwersa naming itinulak ang tricycle para kumapit ang gulong at nang mapaandar na yun ni Romeo ay nakaladkad kami. Nakakapit kami sa bakal pero parang nakalimutan niyang nandoon kami ni Baldon na nakakapit sa likuran. Mukha kaming nalipad na Superman pero gumagasgas ang dibdib sa lapag. Romeo, ano ka ba? Sila Baldon, oh. Bobo ka ba? Aray, ano ba? Ano ko naman? Nakakainis ka talaga. Ay, sorry. Akala ko sumakay na kayo eh. O sige na. O ito, hinto ko na. Sakay na. Sumakay na kami ulit ng tricycle at saka pinaharurot na rin ni Romeo. Iniwanan namin si Mang Jorge na nilalapan ng aswang. Diretso lang naman ang daan hanggang sa may matanaw na kami mga poste ng ilaw. Sira ng ibang poste pero may liwanag pa rin naman ang mga natitira. Dahil sa tricycle ni Mang Jorge, nakaalis kami sa lugar ng mga aswang. Malayong inikot namin para makabalik sa headquarters. Walang dalang pulis si Mang Andoy. Base sa kanya, parang iniiwasan ng mga pulis ang lugar na yon. Marahil maging sila ay alam din ang nangyayari doon. Ganun pa man, maswerte pa rin kami dahil nakaligtas kami. Hininto na namin ang pagbibigay ng mga relief goods. Medyo nakaramdam lang ako ng awa sa ilang tao na naroon pa rin sa lugar na yon. Tiyak kasi na nasa peligro pa rin ang mga buhay nila. Sinubukan naming i-report ang nangyari sa lokal pero wala kaming natanggap na tugon. Kaya hinayaan na lang namin. Ilang arong nakalipas kabanong, binasted ako ni Sheena. May inamin siya na ikinagulat naming tatlo. Kung alam ko lang na tomboy pala siya, di sana nagpakain na lang ako sa aswang. Wakas.